Magandang araw po sa ating lahat at punong-puno ng pagpapalang araw. Welcome po sa ating AANP or Araw-araw na Pagpapala. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa araw po na ito. Hayaan mo, Panginoon, na ang puso namin ay kausapin mo, Panginoon. Salamat po na mga salita mo ay nagsisilbing, Lord, ilaw sa amin pong mga buhay. We thank you. We bless you, Lord, in Jesus' name. Amen, amen. So ang atin pong pag-aaralan sa umaga pong ito ay ang salitang blind spot. Saan po ba madalas natin na naririnig at nagagamit ang salitang ito? At ano po ba ang ibig sabihin ng salitang blind spot? Alam niyo po, ang mga driver, no, ito po ay isang malaking caution po sa kanila, yun pong pagkakaroon ng blind spot. Kasi may mga bahagi po sa kotse at kung nandun sila sa driver's seat, no, ay hindi po nila masyadong nakikita even with the help of the side mirrors at yung mga rear mirrors po nila. So kapag po hindi nila nakita, halimbawa po yung isang bagay o maaaring tao na po yung nandoon sa lugar kung saan po ay hindi nakikita o hindi nila natatanaw, ay maaari pong magkaroon ng isang aksidente, no? At yun po ang iiwasan o malaking caution para po sa mga driver para po maiwasan ng isang aksidente. So same thing po sa ating mga buhay ay meron din po tayong tinatawag, no, na mga spiritual blind spot, no? Tulad po ng isang driver na nandoon po sa kanyang kotse, okay? So ano po ba ito? Kung ma-ignore po ito o kadalasan ay na-overlook po natin, it can lead, no, to problems and consequences sa buhay po natin. So, yun pong Laodicean ay kinorek po ng Panginoon sa ilan po nilang mga blind spots. Sa Revelations 3:17 to 19, sabi po doon, "You say, I am rich. I have everything I want. I don't need a thing. And you don't realize that you are wretched and miserable and poor and blind and naked. So, I advise you to buy gold from me, gold that has been purified by fire. Then you will be rich. Also buy white garments from me, so you will not be shamed by your nakedness, and ointment for your eyes, so you will be able to see. I correct and discipline everyone I love. So be diligent and turn from your indifference." So ang Panginoon po, no, ay inopen po, no, yung mga mata ng mga Laodicean. Okay? So hinayaan po niya na makita po nila, no, sa perspective ng Panginoon ang kanila pong mga buhay. Kasi noong time po na yan, they were rich, no, they are highly industrialized, no, nagagawa po nila, nandun po sila sa area na kung saan, no, nakakagawa po sila ng mga produkto sa market, no, at na may mga inventions po sila na nagiging successful. Pero may mga ilang blind spot po sila kasi hindi nila nakikita yung talagang totoong kahulugan or essence ng pagiging successful or rich, no. Kaya po sinabi ng Panginoon dito, kinonvict po sila, no, at sinabi po ng Panginoon na sila po ay may mga, bagamat sila po ay mayaman, they are wealthy and they are rich, no, though spiritually they are poor, okay? So ganun din po yung buhay natin. So maganda po na lagi po natin chine-check, no, yung mga buhay po natin sa mata po at sa salita ng ating Panginoon. So sabi po sa Psalms 139:23 to 24, look, maganda po itong panalangin ni Haring David, no, maganda din po na ito yung prayer natin. Sabi po niya, look through me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. See if there is any sinful way in me and lead me in the way everlasting. So tayo po ay manalangin. Panginoon, siyasatin mo ang mga puso namin, O Diyos, at kung may makita ka na kasalanan, ay ituwid mo kami. Lord, ano man yung mga blind spots na meron kami, Panginoon, hayaan mo na makita po namin ito sa pamamagitan ng inyong mga salita at prodding ng Holy Spirit sa amin. Ipabatid mo sa amin ang mga kaisipan, gawain at laman ng aming mga puso, Lord, na magdadala sa amin sa kapahamakan
at tulungan kami ng iyong banal na Espiritu, Lord, na matalikdan ang mga ito. We thank you, we bless you in Jesus' name. Amen, amen, amen. So magkita-kita tayo muli. God bless you po.